morning mga katukaan! Na-miss niyo ba ako? Kasi ako naman, syempre miss na miss ko kayong lahat. Pasensya na at medyo na-busy po ang lola niyo sa mga labanan. Pero I'm back at may kasama pang bagong co-host. Yes, you heard it right, may bago tayong co-host. At ipapakilala ko po siya sa inyo ngayon. Nakilala siya dahil sa legacy ng kanyang ama na si former Mayor Cito Alberto ng CA Game Farm. Siya na ngayon ang nagtutuloy sa next generation ng CA Game Farm. Mga katukaan, i-welcome natin si John Alberto. Magandang araw po mga katukaan and good morning Miss Robbie. Ako po pala si John Alberto ng CA Game Farm. Nagagalak po ako na maging parte ng inyong pamilya, lalong-lalo na isang karangalan na maging co-host po dito sa isa sa pinakamahaba na sabong TV show ng bayan. So mga katukaan, narinig niyo naman, may kasama tayong bagong co-host ngayon at nakilala na rin natin. At syempre, kailangan nating i-welcome at talaga namang isa ding malaking karangalan dahil syempre anak po siya ng isang hindi lang kilala kung hindi isang talaga namang batikan na magmamanok na si Mayor Cito Alberto. So ang masasabi ko lang kay Mr. Alberto is talaga namang pangarap niya naman to noon pa. At talaga namang mukha namang feel na niya yung nasa TV at talagang normal sa kanya to. Alam niyo mga katukaan, napakagandang compliment ton. Parang ang lalim ng pinanghugutan, parang ilang taon ang nakaraan. Kaya mga katukaan, alam niyo medyo kinakabahan ho talaga ako sa aking first episode na ito. Dahil sanay lamang ho ako nagsasalita sa mga barangay. Dahil isa rin po akong provincial board member sa aming probinsya ng Catanduanes. Kaya ako naman ay nagagalak dahil napartneran naman ako ng isang magaling na co-host na si Ma'am Robbie. Kaya salamat sa iyo Ma'am Robbie at sana gabayan mo ako sa pag-host na ito. Welcome po muli sa isang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayang tungkol sa paborito mong libangan. Ang show na paborito mo tuwing linggo ng umaga. Kasado na ang lahat, lalarga na ang tukaan at kabuhayan, ang pagmamanukan, ginawa pa nating mas makabuluhan. Hindi lang impormasyon, inspirasyon din ang hatid sa atin ng ating featured Breeder of the Week. Ito yung mga bagong baba natin na mga national, mga batang-bata pa. Ang style namin dito, mga kasabong, nasa range pa lang. Pag yung buntot nila hindi ganun kaganda, binubunot namin yan. Para sa buwan ng kanilang laban, nakatubo na ulit at talagang gwapong-gwapo na sila. Yan. Kaya kung mapapansin nyo, medyo may kulang yung ibang buntot, pinabubunot. Para umayos agad. National banded to. National, oo. Dito ho tayo ngayon sa aming range, Mount Cagmasuso. Dito po, dito natin rin-raise ang ating mga stags. Dito sila lumalakas. Actually ngayon, nag-akyat po tayo ng ating mga sisiw from the mini range. Mga 2 months old sila. Inakyat natin sila dito hanggang sa 5 months old na nila. So 1,200 feet po above sea level ang altitude nito. Kung kaya, gaya ng aking laging sinasabi, the more high altitude, the more thin air we have, the more work for our lungs. Kung kaya tumitibay po ang ating mga manok. And at the same time, tinatawag po namin itong locally bred na imported chickens made in the Philippines. Dito po yan sa CA Game Farm. Kaya laking tulong ito sa amin. Puwera sa dekalidad na bloodlines, nakatulong ho sila sa pangpatibay, lalong-lalo na sa basaan na labanan.
mapapansin natin, tayong mga tao rin, the more na high ang altitude natin, the more na numinipis ang air. So, the more na nag-work ang ating lungs. Ganon din sa ating mga manok. At saka isa pa dyan, padalisdis ang kanilang range. Akyat panaog sila, lumalakas yung pakpak nila, lumalakas yung legs sila, lumalakas yung mga internal organs nila. Dahil na rin, very natural, malamig, tapos thin air. At kung titingnan natin, syempre bundok, hindi ba? Baka madaling mawala mga manok. Ang mga kalaban namin dito, dalawa lang. Palkon at sawa. Yun lang yung mga kalaban natin dito. Ayan. Very healthy ang ating mga manok dito. Yes. Kaya ganito po ang sistema natin dito sa CA Farm. At sana kapulutan po ng aral ng ating mga katukaan viewers. Ako naman ho, pag nagseselect ako, depende sa inahin at depende sa broodcock. Kagaya ngayon, ang sweaters, lawit ang pitsyo. Binabagay ko yan doon sa mga lemon sweaters na 7/8 para hindi maging chop suey line. 7/8 pure na yon. And then, syempre, titingin tayo sa mata, 45 degrees ang buntot. Tapos yung silong, ng dalawang paa niya yung silong, dapat maganda. Maayos yung tayo, hindi piki, hindi sakang. Dapat yung silong nila maayos. Yung sipit-sipit nila, mas dikit, the much better. The more heavy bones, much better. Pero rare yun. At syempre, yung mata dapat mapula. At yung feathering nila maayos. Yun lamang. At tumitingin din ako lalo sa marking, sa history ng marking. Hindi lang porket maganda, talagang gwapong-gwapo yung manok. Eh kung yung history naman nun sa breeding, sa breeder na kinuhanan mo hindi ganun kaayos, no pa rin po ako doon. Ako pag pumili po ako ng manok, gusto ko syempre angat. Kasi merong manok na angat. Pag nanatili namin yung mga health ng manok namin, lalong-lalo na problema namin dito pag tag-ulan. Syempre, tag-ulan dito, mga bare months, breeding season yan. Humihina ang production ng itlog namin. Sa tulong ng breeder ADE na Tatak Excellence na pinadala sa akin, talaga naman kahit papano, yung 15 eggs a day namin pag tag-ulan, minsan nagiging 25 to 30. As much as possible, bumubuti po yung production dahil sa breeder ADE na yan. Kapag dating naman sa mga stags, sa mga sisiyo natin, sa mga cocks natin, pag nagkakasakit, lalo sa sisiyo, ang ambroxetil natin, hinahalo sa tubig yan di ba? At yung Amtil 500. Ganito ang sistema namin. Every 3 months, meron kaming tinatawag na purga gabos, meaning purga lahat. Andiyan ginagamit namin yung astig ng Excellence. Lahat po kasi ng multivitamins namin dito, nanggagaling sa Excellence dahil isa kami sa talagang napatunayan na ang produkto nila speaks for itself. Sa aking pagkukondisyon, andyan maraming factors. Minsan, nananalaw ang manok, meaning parang tumataas yung balahibo nila. At isa sa pinaka-problema ko dyan ay yung panunaw. Pag nag-carbo-load na ako, minsan hirap na sila magtuna. Minsan ng True Grit. And at the same time, yung pinaiinom kong tubig, hinahaluan ko tuwing umaga ng Progen Z. True Grit at paiinumin nyo tuwing umaga ng Progen Z. Ako tuwing umaga. Pag hapon, tinutubig ko na yung mga manok natin, mga katukaan. Para hindi sila bugbog masyado sa gabi. Yung ating mga bagong linyada, tinatawag namin na off-white, na bakungon, at yung mga infused lines natin na sweaters sa ating mga old lines. Lalo sa mga grays at bullocks na dyan naman talaga tayo nakilala. At sana, samahan tayo ng swerte sa awa ng Diyos. Sa magandang samahan namin dito sa farm, alam ko naman nalalapit tayo sa swerte. Sa Excellence family ko, kila Doc Ayong Lorenzo, kay Brother Yulo, kila Doc Ramil, sa lahat ng mga technical staffs, maraming salamat sa inyo dahil sa tuwing hihingi ako ng gabay, hihingi ako ng asistensya, laging andyan kayo, ora-orada mismo. Kaya maraming salamat sa mga multivitamins ninyo na talaga namang bulsa friendly. Nakakatipid ako kahit papano. Maraming salamat. Mayroon akong kasabihan na yung aking mga tinulungan, kinalilimutan ko yan. Pero yung mga tumulong sa akin, sa naaabot ko ngayon at sa maaabot ko sa futuro, tatanawin ko yung utang na loob hanggat ako'y nabubuhay. Sino-sino ba yung mga yan? Unang-una dyan ang aking tatay, syempre. Ang aking nanay at ang aking kapatid na punong-puno ang suporta sa akin. Ang mga tauhan ko dito sa farm na talaga namang hindi sakit sa ulo, kusang nagtatrabaho, hindi ko na kailangan pang pagsabihan. At syempre, yung aking partner sa farm, sa Triumph Impact, si Brother Zach Perez, na nagbibigay ng gabay, ng guide kung anong bloodlines ang dapat kunin at kung sino ba ang dapat na breeder na kuhanan. Kay Brother Zach na nandiyan sa London, maraming salamat sa iyo, brother.
aking kaibigan na taga Sambales, si Super Mario Arbizo, na isa sa aking runnerman at pangalawang ama na rin. Maraming salamat sa iyo, Tol. Siyempre, kay Kuya Bimbot ng Kamandag Feeds, Bimbot Castillo na nakareside sa Pulilan, Bulacan. Salamat sa material na aking na-acquire sa iyo. Sana samahan ho tayo ng swerte, Kuya Bims. Kay Kuya Kari Chua ng Pilar Game Farm, lalo na ang mga pole sparks na aking na-acquire dyan. Salamat sa winning percentage na binigay sa akin ng inyong linyada. Kay JC Dima Felix, syempre, yung aking bagong nakuwang mga pang-infused na bloodline. Samahan sana tayo ng swerte, pare ko. At kay Tito Albert Yam, sa lahat ho, kay Congressman Agaraw, sa lahat ng salamat ho sa inyo. Tatanawin ko yung utang na loob hanggat ako'y nabubuhay. Always put on the ground. Ika nga, lagi ho akong may respeto sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng gumagabay sa akin sa pang-araw-araw. At sa mga magmamanok dyan sa nakakapanood dito na gustong bumili ng manok, hindi acquire. Marami hong magagaling na breeder dito sa Catanduanes na gusto kong tulungan para makabenta ng marami. Dito po ang inyong lingkod aki, board member John Alberto ng CA and Triumph Impact Farm. Tatak Excellence, subok na magaling. So mga kasabong, tatanungin muna natin ang bago nating co-host. Siyempre dahil alam natin na into politics na siya ngayon at siyempre on the side naman doon is yung pagiging sabongero niya. So ang tanong namin sa iyo ngayon, Mr. Alberto, kung sa sabong world, ano ba yung, sa pagsasabong, ano ba yung paborito mong like breeding, conditioning, ano ba yung madalas mong ginagawa? Napakagandang tanong, Robby? Yeah. Para sa atin po mga katukaan, ang hilig ko ho sa parte ng pagmamanok ay ang pagbibreed. Dahil isa ho akong kahit papaano ginagawa kong hanap buhay po yung ating pagmamanok. Dahil wala naman hong bibili sa atin kung wala tayong masyadong winning line sa farm. Kung kaya mas nagre-research ako, mas challenge ako sa pagbibreeding. So yun, narinig nyo na mga kasabong, sa CA Game Farm ay talaga namang tutok sila at may research pa tayong narinig sa kanya. So talaga namang magandang bumili kayo sa CA Game Farm. Thank you, Miss Robby, at talagang na-promote mo pa yung aming farm, Maraming salamat po sa pagtutok ngayong araw. Next week po, marami pa kaming inihandang segments para sa inyo. Kaya naman, as always, dito lang tayo sa paborito ninyong chicken show. Siyempre, kasama ang ating mga segment host. Thank you, mga katukaan. Magkita-kita po muli tayo next week. Ako po si John Alberto ng CA Game Farm. Ako naman si Robby Upanis para sa longest running chicken show ng bayan. Tukaan at kabuhayan, ang pagmamanukan. Gawin pa nating mas makabuluhan.